Magandang araw sa inyo lahat mga farmer at welcome po muli sa ating munting channel at sa aking backyard. Ngayon po mga farmer ay nandito po ako sa loob ng kulungan ng aking mga pabo at kakatapos ko lang magpakain sa kanila. Ang problema ko ngayon mga farmer, yung isa, yung dun sa dulo, yun. May problema po yung mga farmer, yung kanyang pakpak. Ipakita ko po sa inyo at paki-comment lang po mga farmer kung ano dapat natin gawin sa aking alaga dahil yung kanyang pakpak ay nadisgrasya. Sayangan po mga farmer na katayin natin dahil yan po ay pang-material ko po. Ayan po ay hybrid na pabo at hindi po yan native. At sayang pong katayin, pero sana ay mabigyan na natin magandang paraan para pwedeng gawin sa kanyang pakpak. Okay po mga farmer, ipasilip ko po sa inyo yung kanyang pakpak. Pero bago lahat po mga farmer, kung bago po sa akong channel, paki-subscribe po at paki-like po ang video ito kung nagustuhan niyo. Maraming salamat po. Ayan po ating mga breeder yan sa kabila. Pero bago po tayo magpatungo mga farmer, ito po yung rason kaya nabali yung kanyang pakpak, yung rice hulls. Yan, kahapon kasi mga farmer, bandang mga alas 2 ata ng hapon, ay nilagyan ko po ito ng rice hulls. Yan, rice hulls, pati yung sa kabila. Yung sa kabila, paglagay ko doon, yung pabong yan po ay lumilipad, parang natakot sa nilagay natin. At yung kanyang kasama ay okay lang, yan po ay lumilipad doon sa loob. At ang problema ay nasabit po sa sa net yung kanyang pakpak. At kanina ay nawakan ko dahil hindi siya kumain hindi siya kumain sa nilagay nating pagkain. Hinawakan ko siya kung anong problema, bakit nakababa yung kanyang pakpak. Yun nga, bali yung buto. Dalawang buto yan mga farmer sa pakpak ng mga pabo natin. May isang maliit at saka isang malaki. Yung dalawa talaga na bali. Kaya parang mahirap siguro yan gamutin kasi nakalihis talaga, bali Tapos yung nga, bala ko sana katayin, pero parang sayang po dahil yun po ay may lahi. Yan po ay Black Spanish na pabo. Ang gagawin ko lang siguro ay first option ko na gagawin sa kanya pakpak ay putulin kung saan banda yung may bali. Yun lang siguro. At tatayin ko lang siguro yung dulo para hindi lalala yung sugat. At yun, lagyan natin ng quick heal na gamot. Lesson to learn ko po ito mga farmer dahil yun nga, nabigla. Sabi nga nila dapat sana pag ganyan na mailap yung pabo at para hindi manibago, dapat gabi daw maglagay ng mga ganito. Kasi yung pabo mga farmer, pag mabigla talagang lilipad yan. Susunod gabi na ako maglagay ng rice hulls para hindi sila mabigla o malilipad dito sa loob. Baka madagdagan pa yung madisgrasya. Yun nga mga farmer, yun ang update ko yung sa aking backyard na manukan at pabo. Yung pabo natin na disgrasya, sana ay gagaling pa yan para tuloy-tuloy yung pagpadami natin ng pabo instead na sana hindi mababawasan dahil sayang. Ito po ating mga patining mga farmer. Yan po mga farmer, halos mas malaki pa itong itim, pero mas matanda po yung yung malaking yan, mas matanda po yan compare dito. Pero kung titiligan nyo sa mga farmer sa personal, halos mas malaki po itong itim. At yan po ay Black Spanish. Yung sayan sana i-breed ko dun sa dalawa, kaso lang yung isa parang na-aksidente. Okay po mga farmer, maraming salamat po sa panonood sa ating video ngayon. At happy farming mo sa lahat. Kung hindi pa po ka nakapag-subscribe, baka pa pwede ka farmer pag-subscribe po ating YouTube channel. Malaking tulong po yan sa akin sa aking pag-vlog. Yung pag-suporta nyo po, sana po patuloy po suportahan ang ating ginagawang video araw-araw or bawat linggo. Maraming salamat po. Happy farming po sa ating lahat.